masyadong traffic po dyan sa may 7-Eleven po. Okay. Okay kung ganon. So, good morning to all of you. Ngayon po ay tatalakayin natin ang patungkol sa ating case analysis, which it focuses on lakbay sa Naysay. At kung paano po natin mapapabuti ang ating DLL o Daily Lesson Plan. Ngayon, yes, Tia. Ma'am, ito po ay isang uri ng sanaysay na naglalahad ng mga karanasan at damdamin na natutunan mula sa isang paglalakbay. Magaling na, Tia. Ikaw naman, Tresha. Bakit naman po ito mahalaga sa akademikong pagsulat? Ma'am, dahil tinuturuan tayo itong ipahayag ang ating karanasan sa masining at makabulahang pagninilay at pinag-uugnay din ito ang ating emosyon at pagninilay sa akademikong pananaw po. Mahusay! Ngayon, atin naman po alamin kung paano po sinusuportahan ang pagtuturo ng DLL sa lakbay sa Naysay. Kayo po ngayon ay magsagawa ng diagnosis. Ito pa ay parang doktor ng curriculum ika nga. Alvin, ano po ang ilan sa mga kalakasan ng araling ito base sa ating pagsusulit? Ma'am, malinaw ang pagkakahati ng mga linggo. Sa unang linggo ay pinakilala ang konsepto ng lakbay sa Naysay. Sa pangalawang linggo, nagsimula po ang pagsulat at sa ikatlong linggo, may pagsasaayos ang revisyon. Sa kabuuan, maganda po ang pagkakasunod-sunod ng mga proseso. Tama, Alvin. Ito po ay isang halimbawa ng structured learning flow. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa mga ilan sa mga kahinaan nito. Althea, maaari po bang ibigay ang mga ito? Ma'am, base po sa DLL natin sinagawa, may mga bahagi po ng DLL na kulang sa detalye. Halimbawa na naman po, wala pong malinaw na rubric para sa pagtatay ng huling output at kulang din po sa mga learning resources. Magaling na obserbasyon, Althea. At bakit naman po ito isang mahalagang issue, Tresha? Ma'am, dahil kung wala pong malinaw na pamantayan o rubrics, hindi po malalaman ng mga estudyante kung paano sila huhusgan at hindi rin po pantay ang pagmamarka. Tama! Iyan po ay isang bahagi ng product evaluation sa CIKP model na kung saan ang SIPO ay sinasabi nito po ay context na kung saan ito po ay nakutuon sa resulta ng pagkatuto at pagkataya. Doon naman po sa I, which is input, dito po makikita natin yung mga weaknesses na nakita po natin ang mga kahinaan na nakita natin doon mismo sa DLL. At ang ikatlo po ay ang process na kung saan ito po yung mga teaching strategies para po mas mapahusay o mabigyan po ng isang solusyon ang mga weaknesses na ating nakita doon. At ang product po ay ito po yung overall na kung saan na-attain na po natin or na nung tawag dito, yung mismo weaknesses po natin ay nabigyang solusyon na po. Yun po ang sinasabi na CIKP model. Ngayon tumako naman po tayo sa reseta o prescription at innovation. Ngayon, paano naman po natin ito maaayos? Alvin, isa sa mga mukahing reseta ay ano po? Ma'am, magdagdag po ng paggamit ng IC tulad po ng, gaya ng sabi dito, paggamit ng Google Maps, virtual tours, o paggawa ng digital lakbay sa Naysay. Sa pamamagitan nito, mas interactive po ito at swak po sa aming henerasyon. Tama! Yan po ang tinatawag natin na digital lakbay sa Naysay project. Ikaw naman po, Althea, ano po ang
estudyante, sa mga taga-komunidad o lokal na opisyal ng turismo upang makalikom ng mga kwentong paglalakbay at isusulat ito bilang lakbay sa Naysay. Ito ay nakakawili po sa kultura at tunay na karanasan. Napakaganda! Ito po ay isang halimbawa ng isang makabuluhang koneksyon ng kurikulum sa lipunan. Ngayon, Tresha, ano naman pa ating ginamit na modelo upang suriin sa DNL? Ma'am, base po sa case analysis na ating ginawa, ang ginamit po nating model ay CIPP model or tinatawag nating Context, Input, Process, at Product dahil nakakatulong ito upang masuri ang kabuuang kurikulum at pagtuturo po. Eksakto! Kaya po ang ating reseta ay pagkaroon po ng malinaw na rubrik sa pagtataya. Ikalawa po ay palakasin ang ICT integration. Ikatlo po ay magbigay tayo ng differentiated activities. At ang panghuli po ay gawing action specific ang teacher reflection. Sa ganitong paraan, magiging makabago, makakuluhan at epektibo ang pagtuturo ng lakbay sa Naysay. Naiintindihan po ba, class? Yes, ma'am! Kung gano'n, bago po tayo magtapos, nais kong marinig ang inyong pagninilay. Bakit kailangan suriin muna ang kurikulum bago ito baguhin? Atia? Dahil ma'am, tulad ng isang doktor, kailangan na natin malaman kung ano talaga ang problema bago tayo magbigay ng lunas. Magaling! Ikaw naman, Alvin! Oo nga po ma'am, dapat ebidensya ang basihan ng pagbabago. Hindi lang basta bago, kundi kailangan. Napakahusay, Alvin! Ikaw naman, Tresha! Ma'am, additional lang po, kapag may maayos na pagsusuri, sigurado makikinabang ang mag-aaral, lalo na sa patas na pagtataya at paggamit ng makabagong teknolohiya po. Ngayon, bakit naman po mahalaga ang pagsusuri bago tayo dumako sa inobasyon? Althea? Upang matukoy ang mga kakulangan at kalakasan at kasalukuyang kurikulum at kung siguro ang anumang pagbabago o innovasyon ay nakapitugon sa tunay na pangangailangan ng mga mag-aaral. Alin layunin naman po ang pinakamadiin o pinakamakabuluhan sa kasalukuyang konsepto? Alvin? Ang layunin na katuon sa paglinang ng kasanayan at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ang pinakamahalaga dahil ito ang direktang makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay at pagharap sa mabilis na pagbabago ng mundo. Paano naman po natitiyak ng inobasyon na nananatiling angkop at makabuluhan ang kurikulum? Tresha? Ma'am, natitiyak po ito sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong pamamaraan, teknolohiya at aktwal na karanasan ng mga mag-aaral upang maging mas angkop at interaktibo ang pagkatuto. Napakagaling, class! Tanda